Hello, magandang araw. This is me, Miriam. For today's video ay magluluto tayo ng palitaw. Sundan nyo lang to. Meron tayo ditong glutinous powder. Ito po ay tansya-tansya na lang. Depende na lang sa inyo kung gaano karami yung gagawin ninyo. Lalagyan natin siya ng tubig ng paunti-unti lang para hindi siya sobrang mabasa. Kasi kailangan natin texture dito ay medyo mabasa na hindi masyado ding dry. Yung katamtaman lang. Pag alam mong medyo okay na yung timpla o yung tubig mo ay kailangan mo na siyang kamayin. So ganyan yung pagkakamay, kailangan mo siyang hahaluin or i-dough mo siya ng kamay ang gamit mo. So kailangan maghugas ka din dyan para at least malinis din yung ating gawa. So yan, i-dough ko muna siya. Pero kung sobrang dry talaga ay kailangan nyo dagdagan ng tubig paunti-unti hanggang sa makuha nyo yung texture niya na medyo malambot siya na hindi naman sobrang matubig. So, iikutin mo lang yan hanggang sa ma-mix mo lahat ng powder or yung inyong glutinous powder. So, hanggang sa maganyan na yung hindi na siya masyadong madikit sa bowl ninyo at alam nyo medyo malambot na siya. So, i-continue nyo lang yan sa pagdudo hanggang sa magiging maganda na yung texture niya. So, pag ganyan na at medyo okay na siya, ay kailangan nyo na siyang bilugin. Sa pagbibilog naman, kung kayo lang naman ang kakain, ay katatansyahin nyo lang din kung gaano kalaki yung bilog na kailangan ninyong gagawin. Kasi ito po ay pag nilagay nyo sa kumukulong tubig mamaya ay lalaki pa siya. So, wag nyo siyang masyadong lakihan. Gawin nyo lang yan paulit-ulit ng same size or same na bilog hanggang sa maubos yung inyong ginawang glutinous powder kanina. At pag naglalagay pala kayo ay dapat hiwa-hiwalay sila kasi pwede silang magdikit-dikit or pwede silang pag tinabi mo kasi sila ay magdidikit sila. Tapos yung bilogin, nagpakulo kami ng tubig at nilagay namin isa-isa dyan sa tubig na kumukulo hanggang sa lumambot yan at pag umakyat na yan mamaya ay luto na yan. So, kailangan isa-isa yung paglagay ninyo para hindi sila dumikit sa tubig na pinapakuluan ninyo. So, hintayin nyo lang yan na umalsa yung inyong ginawang bilog na yan. Yan pag umalsa na katulad nito, ibig sabihin ay luto na yan. So, pwede nyo na ninyong iahon yan dyan sa tubig. Kung meron kayong strainer, ay gagamitin yung strainer para mabilis nyong matanggal lahat sa kumukulong tubig. Kasi yung sa aming kutsara lang, so sobrang bagal, pa isa-isa kaming kumuha. So, after nyan na ilagay nyo na sa plato, ay lagyan nyo na siya ng kung ano yung gusto ninyong toppings. Pwede nyo lagyan. So, sa amin is yung brown sugar. At nagpalagay din kami ng nitong sesame seeds na puti. Ang ginawa lang namin ay pina-brown na namin siya ng konti. At saka yung isang plato naman ay nilagyan din namin ng sesame seeds para maiba naman yung flavor niya. At saka maiba naman yung toppings niya. Pero same lang po yan. Depende po sa inyo kung ano yung prefer ninyo na pang toppings. Sa inyo na po yun. So, ito na po yung aming pang merienda. Sobrang dali lang siya talaga gawin. At syempre, sobrang konti lang yung ingredients na kailangan ninyo. So, kung gusto nyo ng ganitong mga merienda, ay pwede nyo nang gawin. See you next time to my next video.